Hi mga mare! Tulad nga ng sinabi ko, maaga nga siyang nakatulog kagabi. Kahit nga nag-iingay ako, talagang malalim yung tulog niya. Kaya nga nung bandang alas 7 na sinabayan ko na nga siya sa pagtulog, baka nga magising at imamuya. Nagising nga yung baby namin na mag-aalas 9 na, pero daddy lang talaga yung ginawa niya, tas diretso tulog na. Talagang malalim pa yung tulog niya. Tapos nga nung bandang alauna nagising na naman siya. Tingnan niyo naman, nagalit pa yata sa akin nung na-istorbo ko yung tulog niya. Pinalitan ko kasi yung diaper niya dyan mga mare, kaya nga medyo nagising yung diwa niya dyan, pero inantok na din agad. Pagkatapos ko nga pinalitan yung diaper niya, ipinaburp ko naman. Medyo matagal nga lang siyang mag-burp ngayon. Mga kalahating oras ko na nga siyang karga-karga dyan, naiinis na nga siya, pero hindi pa siya nag-burp kaya hindi ko nga siya mababa. Pag kasi hindi siya mag-burp mga mare, baka mamaya masuka siya. Tapos nga pagkagising ng umaga nakamood na naman ang baby namin. Nagpalagay nga lang siya dito sa stroller, tapos habang nagkakape yung mga tita niya, tinitignan-tignan lang siya. Tapos ako naman nakapaglinis na ng kwarto at nakapagwalis-walis dito sa labas. Wala na nga siyang medyas dyan dahil nga nire-ready namin siya, maliligo siya ngayon. Abay talagang walang muryot, napaka-cute pa mo. Sa bagay, yung batang to mas gusto niya pa yung nakalapag kaysa laging karga. Nahihirapan yata siya pag laging kinakarga, kaya mas gusto pa niya yung nakalapag siya. Habang ang walang muryot yung baby, nakapaglinis-linis pa ako dito sa labas. Abay nang mapagpawis-pawisan naman. Katagal na yata nung last kong nagwalis dito sa labas. Diyos ko, hindi na natatuna yung pawis ko. Siyempre habang nga nagwawalis dyan nakikipag-marites ako dito sa labas. Nandito kasi yung lolo ko. Tapos meron din pala akong nakasalang sa washing dyan, yung mga kumot at saka tuwalya ni Dylan. Nakapaglinis na nga din ako ng bote, tapos nga nasampay ko na yung unang salang kong labahan. Wala pa rin muryot yung baby. Pagkatapos nga ng ginagawa ko, kinuha ko na nga itong baby namin. Tapos nandito na pala yung araw sa kwarto namin. Dito ko na nga lang siya pinaarawan sa kwarto para nga hindi siya makalanghap ng alikabok sa labas. Hindi ko na nga din inubad lahat ng damit niya. Paano ba naman malamig pa yung simoy ng hangin. Yung likod nga lang talaga niya yung pinapaarawan ko dyan, pero lumalaban siya kaya iniwan ko na lang dyan sa kama. Abay pag napili talaga ng baby na to, talagang yung sa kanya yung nasusunod. Pinagpahinga lang namin siya ng konti dyan, tas niliguan na din namin. Ito talaga yung gustong gusto yung tubig. Pagkalis naman sa tubig, pag pinupunasan mo na ayaw na niya. Kaya nga pag binibihisan ko siya, Diyos ko, pakabilis ko, paano ba naman nagmumuryo. Lalo na pa naman yung mga pinapasuot ko ngayon t-shirt, pag dumadaan talaga kasi sa ulo niya nagagalit siya. Pinapasuot ko na nga sa kanya yung mga binili naming damit. Paano ba naman, ang dami na niyang nakaliitan na damit. Dahil press ko na naman ang baby namin, tingnan niyo naman, very good na naman. Pero hindi nga siya agad nakatulog dito. Iwan ko ba dito sa batang to, papatid-patid yung tulog niya ngayon. Dumiretso na nga lang yata yung tulog niya nung mga bandang alauna na nga. Kapogi pa mo niya dito. Tinagterno ko pa nga siya. Buti na nga lang iba-ibang kulay yung mga nabili kong mitten sa kanya, pati yung mga medyas niya. Kaya yan, may panterno ako sa mga damit niya. 7 weeks na nga yung baby namin at malapit na nga siyang mag 2 months. Napakabilis lang ng panahon dati iniiri ko pa lang siya, ngayon magto 2 months na. O siya mga mare, yun lang.